Kaugnay sa sabay-sabay na pagbitiw sa pwesto ng ilang opisyal ng Malacanang at sa mga pahayag ni Senadora Amy Marcos na gumagamit umano ng droga ang Pangulo, ang First Lady at kanilang mga anak, kausapin natin si Presidential Communications Office Chief Secretary Dave Gomez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga naman. Salamat po sa pag-imbita. Apo, may reaksyon na ho bang Pangulo dito sa sinabi ng kanyang kapatid? Ay, nako, lumang tugtugin na ito eh. Narinig na natin dati ito at napatunayan na nawalang basihan ito, no? So, ito yata unang lumabas ng kampanya pa sa noong 2021 nung tumatakbong pagkapangulo ang ating Pangulong President Ferdinand Marcos Jr., no? At napatunayan na walang basihan ito. Nag-conduct ng drug test ang isang reputable na ospital nung panahon na yon. At ang resulta negative for drug use. Ang resulta, mahigit 30 million Filipinos ang bumoto sa kanya upang maging pangulo. So lumang tugtugin na to, and if I may use a cliche, this is a tale as old as time. Pero ang Pangulo, ang kapatid po ng Pangulo, mismo nagsalita at baka iba rin yung impact nito sa publiko. Nagkausap na po ba yung Pangulo at meron ba siyang balak na kausapin yung kanyang kapatid patungkol dito? Sa ngayon, ang Pangulo natin nagtatrabaho, no? Nasa Bicol siya ngayon, nag-inspeksyon ng mga nasalanta ng nakaraang bagyo. So hindi ko alam kung nakapag-usap na sila. Basta ang Pangulo patuloy lang magtrabaho. Ang nabanggit niyo po nga, nagpa-test ng Pangulo noon at napatunayang negatibo. May pangangailangan pa ho ba yan? May importansya po pa kayo kung magpa-test pa ulit siya ngayon at yung sinasabing hair follicle test para talagang definitive yung magiging resulta? Again, sabi ko nga, lumang tugtugin na to. Mas maraming mga importanteng mga bagay ang dapat tutukan ng ating Pangulo at ng ating pamahalaan ng Kongreso, ng Senado at ng Executive Department. Nasa public stage po yung mga pahayag ni Senadora Amy Marcos. Ano po sa tingin nyo yung intensyon ng Senadora? Well, your guess is as good as mine. Mahirap mag-speculate sa motibo ng isang kagalang-galang na senador. Okay. Papunta naman po tayo doon sa mga resignations. Ano pinakikita nyo epekto ng reorganization at sabay-sabay na resignation ng 3 sa gabinete ng Pangulo sa gitna po ng investigasyon sa manumalyang flood control projects? Una natin, if you will allow me to correct, hindi siya reorganization, ano? Nung tinanggap ng Pangulo yung courtesy resignation ni Sec ES Bersamin at saka ni Sec Amina, ginawa ng Pangulo ito para lang to ensure that there will be fair and independent investigation dito sa maanumalyang flood control projects na ito, no? At yung pagbibitiw ni Sec Mina at saka ni ES Bersamin out of delicadeza only shows that there is still decency in government, no? What they did is an honorable thing and is the right thing to do. Pero may commitment ho ba sila sa Pangulo na kapag kailangan sila para sa investigasyon, dadalo po sila? Opo, ginarantiyan nila ang kanilang full support pa rin sa Pangulo at they are making themselves available to any and all investigations. Ang Pangulo po mismo, handa rin po bang sumailalim sa investigasyon at maglabas po ng SALN? Sinabi na ng Pangulo, dinaranti na ng ating Pangulo na hindi niya hadlagan ang any form of investigation. And we are fully supportive of the Independent Commission on Infrastructure and their ongoing investigation. Ano pong mensahe niyo sa taong bayan na ito, ang kapatid mismo ng Pangulo nagsasalita, nabanggit niyo nga rehash na ito, pero baka iba pa rin po yung epekto sa taong bayan. Ano pong mensahe ninyo? Ako, if you will allow me, I would like to echo yung sinabi ng simbahan, ng Catholic Bishops Congress of the Philippines. Nakikita nila sa ngayon, mukhang meron tayong tinatawag nilang pandemic of lies, no? Maging mapanuri lang tayo sa ating mga informasyon na natatanggap at sineshare sa publiko dahil napakarami ng kasinungalingan na nakikita natin. But we are hopeful, I am confident and hopeful that the truth will prevail in the end. Okay, maraming salamat po sa oras na binahagi niyo sa Balitang Hali. Thank you very much. Maraming salamat. Good day. Si Presidential Communications Secretary Dave